This is all we need, ang kamaturan. Kaya kaning kamaturan, mao ni siya muhatag kahayag sa atong kinabuhi mayala, aron masayod ta, unsay angay na itong buhaton, aron kita makasulod dito sa langit. Ang pulong sa Diyos, mao'y nagtudlo sa ato mga higala, unsay mga dapat nato buhaton, aron maluwas ta. Salamat sa Diyos, naghatag siya og instruction, unsay paagi, aron kita malangit ta. Sa ato mga bisita diri, I want you to understand this, gihigugma kapag ayos sa Ginoo. Kung gihigugma ka sa imong pamilya o sa imong bana o sa imong asawa, mas na ang Ginoo, gihigugma ka niya pag-ayo. Because God is not willing that your soul will perish in hell. Dili kabubuton sa Dios, dili niya tinguha nga ang imuhang kalag malaglag sa impyerno. That's why iyahang gihatag ang iyang bugtong anak, Jesus Christ, para sa imuha. Deserve ba ka na? No. You know why? You are a sinner. Walay gibuhat nato nga nakapahimaya sa Diyos. Walay gibuhat nato nga nakapahimuot sa Ginoo. Yet God chose to love you. And gipili gyapon sa Ginoo may gala nga iyahang nga tagaan ka og kanang gasa. And that gift is the Lord Jesus Christ. And Jesus, the Son of God, because He loved you also, He died for you. Namatay siya alang kanimo dito sa cross. Dili na basta-basta. Kay balo ba mo anong dili na basta-basta? Kay kinabuhi ni Kristo ang iyang gihatag para sa imuha. Nag-anto si Kristo tungod sa imuhang sala. Kaya balo po may yala, kumutanaw ta sa cross mga igsoon, dili lang, paminaw, isa ang makita nato nga si Kristo, gisumbag siya, gulata siya, gitorture siya sa mga sundalo, tinuod na mga igala, si Kristo, nag-anto siya, gikan sa kamot sa mga sundalo, pero kay balo ba mo, si Kristo po nag-anto siya, gikan sa kamot sa iyang amahan. Kaysa diha nga si Kristo gilansang dito sa cross, may gitalikdan siya sa iyang amahan. Tungod kay ang tanang sala sa mga tao, gipas-an niya. Tanan nga sala nimo, sala nako, naa diha kang Kristo dito sa cross. So when Jesus hung on the cross, gisilutan siya sa iyang amahan. Nagtawag siya may gala, dili na amahan nako, pero ang iyang gitawag na sa iyang amahan, my God, why hast thou forsaken me? Ngano man, tungod kay dili makalingi, dili makatanaw ang Dios Amahan diha sa iyang anak. Kaya nga naman ang makita sa Amahan diha kay Kristo ang sala sa mga tao. Ang sala nimo ug ang sala nako. Gipas-an ni Kristo dito sa cross. Pero kay balo ba mo mga igala, ang gibuhat ni Kristo para nato nakapatagbaw sa Dios Amahan. Because Jesus Christ was righteous. And the Bible says, may gala in 2 Corinthians chapter number 8, For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Thank God for the Lord Jesus Christ, nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi para sa imuha. Higala, kung naman kay dapat saligan karon, dili ang imong mga maayong buhat, dili ang imuhang pagkabuutan, dili ang imong relihiyon, kundili si Jesucristo. So if you want to start right, paminaw, begin by receiving Jesus Christ in your heart. Paul said, I am ready. Point number 2 is this. How to finish well? To finish well, start right. Ikadua, to finish well, stay strong. Pabilin nga matinud-anon. Si Pablo nagsulti siya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Ang kinabuhi ni Pablo, dili siya sayon. Nag-atubang siya, daghan kayo nga mga kalistanan sa iyang kinabuhi. Kasakit, persecution, gingon niya, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium,
what persecution I endured. But out of them all, the Lord delivered me. Dili lalim ang mga natubang ni Pablo diha sa iyang kinabuhi. Pero bisan may gala dili lalim ang iyang giatubang sa iyang kinabuhi, si Pablo wala siya ning undang. Despite of persecution, despite of hunger, despite of betrayal, but he stayed strong in the Lord. Mga graduate, pabilin mo nga lig-on diha sa Ginoo. Dili lalim ang iyong atubangon karon sa iyong bagong kapitulo sa iyong kinabuhi. But I will encourage you, stay strong. Be strong in the Lord. Be strong in the grace of God. Kay dili man mo pasagdan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga si Pablo wala siya ning quit. Nagpabilin siya nga lig-on diha sa Ginoo. Nagpabilin siya nga matinud-anon hangtod sa katapusan. You only finish well when you are faithful in every season. We need to understand this nga dili sa tanang panahon sa atong kinabuhi nga okay ang atong kahimtang. O hayahay ta, o magkatawa ta. Naay mga panahon gyud sa atong kinabuhi may nga makahilak gyud ta. Nay mga panahon sa atong kinabuhi may nga bugat ang atong kasing-kasing nato. Nay mga panahon sa atong kinabuhi nga murag bation tagkaluya may gala. Pero no matter unsay mga bation nimo o atubangon nimo nga mga pagsuway diha sa imong kinabuhi, ayaw gyud og undang. Be strong. Ngano man, di ka pasagdan sa Ginoo. Kami sa akong family, wala mi pasagdi sa Ginoo. Pila na mi kay years dito, ang among simbahan is 17 years old na by the grace of God. In that 17 years, gikan na-organize among church, wala mi pasagdi sa Ginoo. Pastor, smooth ba ang dagan sa inyong pagpangalagad sa Ginoo in that 17 years? Dili smooth siya mga igsoon. Daghang mga rough times sa among kinabuhi. Daghang mga kalisod. Daghang mga kasakit. Kaya balo ba mo kung unsang pinakasakit nga nasinati nako sa akong pag-alagad sa Ginoo, sa dihang gikuha sa Ginoo ang akong mga hinigugma sa kinabuhi. Dili sa yun ang ingon ana nga experience that while you are serving the Lord away from your family, ang imong loved ones nga naa diri namatay mga higala. Pero kay balo ba mo unsa naghatag sa pagkusog nganong hangtod karon nakapadayon paghihapon tungod sa grasya sa Ginoo. Higala pa mina kung makita sa Ginoo nga ikaw determinado ka, dedicated ka. Mas tagaan ka sa Ginoo, mas tagaan ka niya og dako nga grasya diha sa imong kinabuhi. Kayo say ba no kani mga kasakit dili taganahan pero mao ni siya makapalig-on sa atoa. The Bible says in Galatians chapter 6 in verse number 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Busa, kung naman gani mga kaluyahon, dasiga lang inyong kaugalingon. Dili gid ba kanunay nga kanang dasig ta ba? Pero dasiga lang ang inyong kaugalingon. Ayaw lang yun mo quit. Nga naman, sa husto nga panahon, muani mo kung dili mo magpaluya-luya. Kung di mo muhunong. 1 Corinthians chapter number 15 in verse number 58, usa ka buta may nga dapat mano kita magpabilin ta nga lig-on, barog, and dapat kita kanang kita mo abound ta sa bulaton sa Ginoo tungod sa pagabanhaw ni Kristo. Kay bala ba mo nga tungod kay nabanhaw si Kristo may gala paminaw na ikadaugan sa matag area sa tong kinabuhi. Because when Jesus rose from the grave, gipildi niya ang gahom sa kamatayon, gipildi niya ang yawa, gipildi niya ang impyerno, gipildi niya mga igsoon ang mga kaaway nato. Mao na may gala kung gipildi sa Ginoo ang kening kamatayon, ang yawa, ang impyerno may gala paminaw pwede nato mabuntog o madaog ang bisag unsang hagit nga tubangon nato sa atong kinabuhi. Musa kung naay trials ba? Kung naay trials, pabili lang nga barog. Be like the coconut tree. Nga bisag unsa kakusog ang hangin nga mubanggaan na the coconut tree, muana lang na pero di gyud na mga igsoon matumba. Importante nga
kanang connected ka kanunay sa pulong sa Dios. Be rooted in the Word of God. Kay kanang pulong sa Dios, maunay magpalig-on diha sa imong kinabuhi. And mauni ako ang i-encourage para sa itong mga graduates, sa itong mga Bible student, while ka mo eskwela mo, and while ka mo mga lagad na mo sa Ginoo, tagain ninyo panahon, taas na panahon, ang pulong sa Diyos. Meditate the Word of God day and night. I mean, tinuod ka na. Kay mao ng sikreto ni David. Day and night, iyang gimeditate ang pulong sa Diyos, and giingon niya, and you will be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. Your leaf also will not wither, and whatsoever you do, it will prosper. So, pulong sa Diyos ang sikreto. Stay strong. That means remain faithful. Graduates, there will be challenges ahead. Na mga disappointments, na mga temptation, na mga pagsulay, but stay strong. Si Pablo resolute siya. Nagsulti siya, I have fought a good fight. That's commitment. Nagsulti si Pablo, I have finished my course. That's his completion. Nagingon si Pablo, mga higala, nagingon si Pablo, he kept the faith. That's his conviction. Wala siya nag-usab sa iyang belief, wala siya nag-usab sa iyang preaching, wala siya nag-usab sa iyang doktrina, wala siya nag-usab sa iyang practice niya. He stayed true to the Lord and to His Word. Wala siya nag-compromise. So busa, kamo sa mga graduate, kung unsa man gani ang panawagan sa Ginoo sa inyo, whether mag-pastor ka, mag-missionary ka, whatever, mahimo-himon ka magtutudlo sa pulong sa Dios, ayaw mo pag-usab sa inyong conviction ninyo. Stay true to the Word of God. Ayaw mo compromise. Even when others do, bantayin ninyo ang inyong pagtuo. Bisa ng kalibutan magbago. Bisa ng uban nagbago. Ayaw kalimot sa Diyos nga nagluwas nimo ug nagtawag sa imuha. Be committed to the Lord. Ang ikatulog ang katapusan is set your sight. Gingon ni Pablo, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness in verse number 8. And what is that? Kinahanglan nga naka-focus ang inyong mind, ang inyong heart, ang inyong faith diha kang Hesukristo. Paul finished well because his eyes were not on the world, but on the reward that awaited him in heaven. Nakatutok ang mata ni Pablo dili sa kalibutan, kundi sa ganti nga gireserba para sa iya dito sa langit. Graduates, si Kristo nagsulti sa inyo og sa atuang tanan, be thou faithful unto death. Hangtod sa imong kamatayon, pabilin nga matinud-anon, and Jesus said, and I will give you the crown of life. 1 Corinthians chapter 9 verse number 25 says, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Karon makadawat mog mga medals and certificates, pero ang pinakadako nga reward nga moabot gikan sa pagkamatinud-anon, ang pinakadako nga reward nga madawat ninyo ang kanang inyong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Busak kung mga lagad na mo sa Ginoo, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Ayaw mo pag-aim para sa kalampusan lang. Pag-aim mo for spiritual significance. Serve God with joy, keep the faith, and finish your course faithfully. Dili lang kalampusan or success ang tinguhaa diya sa inyong kinabuhi, kundili ang katumanan sa kabubuton sa Diyos. Seek God's will in your life. Kay sa katapusan, kay baluba mo, siya ragyud ang musulti. Thou good and faithful servant. Dili ang imong ginikanan, dili ang imuhang mga paryente, dili ang imong mga churchmate, dili ang imong pastor, dili ang bisag kinsa nga tao, kundili ang Ginoo lang jud. 1 Timothy chapter 1 verse number 12 says, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Si missionary City Stud, siguro nakadungog ang uban ninyo diri, sa diyan nahuman siya sa iyang ministry. Nagsulti siya may gala, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last.
I hope nga karon nga magsugod mo sa inyong bago nga journey, unta dili mo mag-change of course. Kung gitawagan mo sa Ginoo sa iyahang serbisyo, unta magpabilin mo diha. Kung gidesign ka sa Ginoo para sa ministry, unta magpabilin ka sa ministry. Dili ka mo gawa sa ministry. Manabaho, magnegosyo, kay dili ka na ang panawagan sa Ginoo para sa inyo ha. Kung asa ka gitawag sa Ginoo, be dedicated and devoted in that calling, in that course of life. So my friend, ang akong pangutana para sa tuwang tanan diri, are you ready to finish well? Andam ka na ba nga muhuman sa maayong pagi? Dili ka makahuman kung wala pa ka magsugod. Sa atong mga bisita, sugdi si Kristo karon og pabilin nga matinudanon hangtod sa katapusan. Paul said, I am now ready to be offered. Andam siya mamatay, kay luwas siya. Wala siya kahadlok, wala siya pagmahay, wala siya pagdaduha, because long ago, he met the Lord Jesus Christ sa iyang kinabuhi, ug wala siya naglangan sa pagsalig kang Hesukristo. Isip iyahang personal nga ginog manluluwas sa iyang kinabuhi. Now, let me ask you this question. Sa atong mga bisita, andam ba ka mo atubang sa Ginoo kung kwaon ka niya karon nga gabi? Kung mamatay ka karon, sigurado ba ka nga moadto kag langit? Sama sa akong gingon sa inyo mga bisita, you can only finish well if you start right. Ug ang tama nga pagsugod, magsugod sa kaluwasan sa imong kalag. Wala na angkon ni Pablo ang kaluwasan pinaagi sa iyang mga binuhatan. Apan naangkon niya ang kaluwasan sa grasya sa Dios. Ug ang grasya nga iyahang nahibaw-an mga igsoon, iyahang gidawat diha sa iyang kinabuhi. The Bible says, Ephesians chapter 2 in verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Higala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Mga bisita, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Base na mga uban nagsulti sa inyo, ikaw lang ang makaluwas sa imong kaugalingon. Dili na tinuod, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Kay bisag unsa imong buhaton nimo, ang sala naanagyud na sa imong pagkatawo nimo. Mo nang gitawag ka makasasala, kay ang sala nahimo nang kabahin sa imong nature nimo, sa imong pagkatao. No matter what you do, ang sala gapabilin gyapon. Kinahanglan siya og kanang lahi nga persona nga walay sala aron mo hinlo sa imong sala nimo. And salamat sa Dios na siya gipadala mao si Hesukristo. Walay laing makahugas sa imong sala kundili si Kristo ug ang iyang dugo. Higala paminaw, ayaw ni sayangin nga panahon. Kung wa pa si Kristo sa imong kinabuhi, dawata siya. Abrihi ang imuhang kasing-kasing. Higala, tonight is your night. Kaysa sama nga Ginoo nga nagluwas kay Pablo, mao po na ang Ginoo nga muluwas sa imo karon. Nag-offer siya pasaylo para sa imong sala. Nag-offer siya eternal life sa imo dito sa langit. Gusto ba mo na mga bisita? Ako gusto ko nga pasayloon ko sa Ginoo sa akong mga sala. Gusto ko maigala nga makabaton sa kinabuhing dayon. Ug salamat sa Dios, gisultian ko niya nga naalang na kang Hesukristo. Romans chapter 10 verse number 9 says, if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, kung imong isugi diha sa imong baba si Ginoong Hesukristo, ug mutuo ka diha sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios, giingon sa pulong sa Dios, may gala, ikaw maluwas ka. Kung imong ibutang ang imong pagsalig diha kang Hesukristo, gisaad sa Dios, maluwas ka. Pastor, unsa ka tinuod nga maluwas ko? Maluwas ka kay ang Dios nagsulti ana ug ang Dios dili siya mamaka. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Wala ko kay baloon sa gyud ang inyong kondisyon karon mga bisita. Pero nagpasalamat ko nga naa mo dinhi karon nga gabi. Nagtuo ko, gusto ka luwason karon sa Ginoo. Ang ako lang pangutana, gusto ba sad ka nga maluwas karon gikan sa impierno? Gusto ba nimo, willing ba nimo dawaton ang grasya nga gi-offer sa Ginoo sa imuha? Pinangga ka sa Ginoo. Ang gusto lang niya para sa imo, maghinulso ka sa imong sala. Ug dawaton nimo si Kristo, isip imuhang personal nga Ginoo ug manluluwas. Ug para pud sa atuang mga kuan, para pud sa atuang mga graduates, the best decision you could ever make is not just to finish college.
but to make sure nga ikaw i-promise nimo sa Ginoo that no matter what you will face in the future, you will stay faithful and committed to Him. Because you cannot finish well until you have started right with the Savior. So karon, nakoy hangyo para sa atong tanan, atong iduko atong mga ulip yun ato atong mga mata. Let's close our eyes and bow our heads. Mga igsoon, karong gabi, nadungog na ang mensahe, nga ang kinabuhi mo bora, ug ang makapahuman sa maayong paagi, maura, nga kung ang tao nakabaton kang Kristo diha sa iyang kinabuhi. Pwede ka mahimong magmalampuson sa imong kinabuhi diri sa yuta, pero mga igala, kung wala si Kristo diha sa imong kinabuhi, kawang ang tanan. So kung nakakadinig karon nga gabi ug dili pa ka sigurado kung asa padulong imong kalag, kung wa ka kay balo, asa padulong ang imong kalag, kung mamatay ka, si Kristo nagtawag sa imuha karon. Gusto kaniyang luwason karon nga gabi. Ayaw ni siya palampasi nga oportunidad sa imong kinabuhi. Ayaw hulata nga mahimong ulahi ang tanan. Come to Jesus. Samtang nakakapay oras. Higala dili nato hawak ang oras. Hinulam lang nato ni ang kining atong kinabuhi. Ang oras nga nasa tuwa mga higala dili ni ato. Pero magpasalamat ta sa Ginoo kay napatay oras. Karon higala, pwede kay ka maluwas karon. Kung imuhang abrihan ang imong kasing-kasing, dawaton nimo si Kristo. Magampo sa ta, amahan na mo nga langit nun. Salamat kaayo Lord God sa mensahe nga imong gihatag. Thank you, Lord God, sa charge ngay mong gihatag para Ginoo sa mga bisita o sa mga graduates o sa tanan nga mga estudyante nga nadering. Lord, I pray nga kining mga pulong nga ilahang nabatian Ginoo, ilaha kining tipigan diya sa ilang kinabuhi. May this message, Lord, remind them sa ilaha Ginoong pagpadayon sa pag-alagad sa imo. And Lord, na ay mga bisita diri, salamat kay Amahan, nga naa sila karon nga gabi. Dili aksidente ang ilahang pag-attend sa graduation karon, because I know, Lord God, naa kay katuyuan sa matag tao. Ug sila, Lord, imuhang gidala diri, kay aron imuha silang padunggon sa imuhang pulong. Imuha silang ipahibalo, nga ang makaluwas lang sa ilahang kalag, maulang si Jesucristo. Lord, I pray that you will speak to everyone tonight. Lord, i-convict ang matagusa diha sa ilang kasing-kasing. Kung naaman din ni karon Ginoo nga nagsimba nga wala pa nakabaton sa kaluwasan, I pray, Father, that they might come to the saving knowledge of the Lord Jesus and be saved tonight. Oh God, please convict them and save some souls tonight. I pray this. Pabilin lang ta sa pagduko sa itong mga ulo, sa pagpiyong sa itong mga mata. Karon nga gabi, maghimo ta og gamay nga invitation. Karon nga gabi, para sa itong mga bisita. Sama sa kong gingon, mauni ang opportunity nimo nga pwede ka maluwas. I want you to know, gihigugma ka sa Diyos. He really wants to save you. Basin karong nga gabi na mga nagsimba diri karon, nga hangtod karon sa imong kinabuhi, kung mamatay ka, dili pa ka sigurado nga sa langit ka padulong. Higala, kung dili pa ka sigurado nga sa langit ka padulong, pwede ko mag-ampo sa imuha, na ay someone nga makatabang sa imuha, nga mo share sa imo, ipakita sa imuha, ang dalan padulong sa langit. Pwede ta mag-honest karong nga gabi, kinsa diri sa ato nga nagsimba, pwede makatubag, Pastor, kung mamatay ko karon, dili pa jud ko 100% sure nga sa langit ko padulong. Mag-honest lang ta, kinsa diri sa inyo ang pwede makatubag, Pastor, dili pa ko sigurado nga kung mamatay ko karon, sa langit ko padulong. Ipataas daw. Kana lang akong hangyo, wala yung magtanaw. Ang akong hangyo lang, ipataas lang ang imong kamot. Naaba, karon nga gabi
Salamat sa Ginoo, nay isa, nay duha, nay tulo. Praise the Lord. Kinsa pa, pastor, kung mamatay ko karon, dili pagyud ko sigurado, sa langit ko padulong. Kana lang, mag-honest na ta, nay tulo, kinsa pa, napabay madugang ani, naapa ba? Ako ngayon na itong mga altar worker, i-ask na lang no ang ato ang mga bisita. Let's help them, basin maulaw lang sila. Kinsa pa, pastor, kung mamatay ko, dili pa ko 100% kasigurado nga sa langit ko padulong. Please pray for me. Magampo ko para sa imo. Ayaw sayangin ni nga higayon sa imong kinabuhi. Kay basin karon lang ka makadungog ani nga mensahe. Kung imuhang palampasan ni siya, basin maabtan kasi mong kamatayon. Ug basin mauray kamahayan nimo mga higala. Samtang napakay oras, samtang nakapay panahon, samtang makadesisyon ka pa diha sa imong kinabuhi. Dawatan ni, i-grab ning opportunity. Kinsa pa diri ang pwede makatubag, pastor, kung mamatay ko karon, dili pa ko sigurado nga sa langit ko padulong. Just raise your hand, kana lang yun. Kinsa pa ba? Napaba diri sa atong. Napaba diri sa atong. Dili lang maulaw. Dili lang maulaw. Willing mi mutabang sa inyo. Ug mag-ampo mi para sa inyo. Nakoy hangyo sa atong tanan, pwede ta manindog mga igsoon, pwede ta manindog. Mag-ampo ta ninyo. Let us pray. Our most precious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the message that you gave tonight. Salamat, Ginoo, sa mga kamatuoran nga imong gipadaya, Ginoo, gikan sa 2 Timothy chapter number 4. Salamat, Ginoo, sa mga nagpataas sa ilang kamot para sa kaluwasan. Lord, I pray for them. Nga Lord, nga unta, Lord, pag magpadalhan ni mo kahayag ang ilang mga hunahuna. Help them, Lord God, to understand kung unsa ang i-share sa ilaha. And I pray, Lord God, for our visitors tonight. Nga unta, Ginoo, mabatunan nila ang kaluwasan nga imuha, Ginoong gi-offer para sa tanan nga tao. Help them, Lord, to understand that you love them. Help them, Lord, to understand nga wanay laing makaluwas sa ilang alag, kundili si Lord Jesus Christ. I pray for them, O God, nga unta maluwas sila karon nga gabi. Ug para, Ginoo, sa tanan nga mga Kristohanon nga nadin Lord, I pray that this message will give encouragement to their lives. Ug sa mga Bible students nga nag-eskwela pa sa Bible school, Lord, I pray that this message will give encouragement to them to continue. Ug para, Ginoo, sa mga ning graduate karon nga gabi, Amahan, may this message give a challenge and an encouragement to them. Nga Lord, sa ilang pagatubang sa bagong journey sa ilang kinabuhi, kani, Ginoo, nga mga pulong, ilahang baunon diha sa ilang kinabuhi. Ug gamita kini, Ginoo, nga maoy magpalig-on sila ug magdasig sa ilaha diha sa unahan. Panalangini, Ginoo, ang among mga graduate, ug panalangini sila samtang magpadayon sila sa pag-alagad sa imo. Continue, Lord, to guide them and continue to give direction sa ilang kinabuhi. Lord, give them wisdom samtang sila, Ginoo, magpadayon diha sa imuha. Salamat kay Ginoo aning kagabiuna. Salamat sa Mount Apo Baptist Church ug salamat sa ministry nga Davao Baptist Bible College nga gigamit nimo ni para ma-equip ang mga tinawag nimo, Ginoo, ug maandam sila sa pag-alagad diha sa imo. Continue to bless Mount Apo Baptist Church, Pastor Toto Paklibar, Brother Peter, ug ang tanan nga mga staff and members ani nga iglesia. Dalaygon kay Ginoo sa tanang butang ug sa walay katapusan, ug among ibalik ang tanang dungog himaya sa imo. Ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen and amen. Okay, Brother Peter, pwede tayo ninyo maglingkod. Are we blessed with the message? Amen? Salamat no. Unya, uman sa tong service. Atong, kumusta si Pastor? Pasalamat sa pag-share sa to sa mensahe sa pulong sa Ginoo.